Hey guys, welcome to my channel. Quick video tayo. Video tayo ng bang bang. So, may meron pa ring debate, no? Ano daw mas maganda, AK or AR? So, ito yung aking AK na PSA Palmetto State Armory. Kalalagay ko lang a few days ago ng Sig Romeo 5. Okay. So dito ang mount sa kabila. Yung aso si Rocky. Lakad na lakad eh. Kala mo nakatakong eh. Ririnig mo yung kuko eh. So alalagay ko lang sa few days. Hindi ko pa to na-test, hindi ko pa na testing to, hindi ko pa siya na zero. Pero ang observation ko, perfect yung scope mount. Low profile siya. No? So low profile din na red dot ang nilagay ko. So, syempre, as much as possible, kasi pag mataas ang red dot mo or scope, medyo malaki yung adjustment mo sa sight over bore in terms of impact. So, this is a age-old question na ano daw mas maganda, AK or AR? So, ito naman yung aking AR na binuo. And, subuko na din to kasi ito yung ginamit ko sa training na inattendan ko, Dynamic Drill Day DDD Houston so pag umattend ka kasi ng training, mataas ang demand, pwedeng ihagis-hagis yung baril mo, hindi mo siya pwedeng babyhin as compared sa nagpupunta ka lang sa regular gun range. Okay, doon sa nagtatanong ano mas maganda, AK or AR? Well, ang AK syempre reliable na, alam na natin na reliable siya, and then it packs more punch compared sa 223.556 kasi malaki yung cartridge niya, 30 caliber, while yung AR is 22 caliber. So ito yung sa AK. Okay, so etong video nakita niyo na naman itong mga to itong mga setup na to. Pero may bago tayo kasi shoutout do sa kaibigan natin si JR, yung subscriber ko na taga California na lumipat dito sa Texas, sa Houston area. Tapos recently, last month, umalis na siya, lumipat siya ng Texas pa din, sa ibang lugar lang. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng scope, LPVO. Eh naisip ko, ikabi ko, okay, dito ko ikakabit. Ano, may bigat na to Dito ko kinabit. No? Yan, dito ko kinabit yung LPVO. Tapos, binigay nila sa Monstrum Tactical na LPVO. Well, it's free, di ba? So, thank you, JR. Binigay niya sa akin, wala tong cantilever mount. Ito, hinalungkat ko lang sa parts bin ko. Kaya, ganito yung nilagay ko. So, uunahan ko na yung iba magsasabi, oy, baka sabihin, baliktad yung scope mount mo. Kasi iniiwasan ko yung sumabit yung kamay ko dito sa So imagine niyo kung nakabaliktad siya, sasagad ko yan dito. So pag magcha-charge ako ng barrel, it will get in the way. Kaya sabi ko susubukan ko muna yung ganito setup. Okay? So sabi nga if it looks stupid but it works, then it's not stupid. Okay, by the way, ko pala napakita. Lahat naman ng nakita nyo yung firearm na safety check na. Yan. Hindi ako nag-iiwan ng loaded na rifle unless yung pang-emergency na rifle. Yung pang-emergency lang natin na rifle. Okay? Ito yung lockback siya. Lockback. So, dito ko kinabit yung bigay niya sa akin na Monstrum Tactical na LPVO. I think okay naman. So far so good. Kasi low profile din yung setup. Tapos siya, naka-etch na yung reticle. Makikita nyo ba? Ayan, naka-etch na yung reticle. So kahit walang ilaw, de baterya to so kahit walang ilaw magagamit mo siya.
Hindi ko alam kung may battery ako nilagay dito. Yun, may battery. Kita niyo yung pula. Yan, may pula. And kaya intro kanina, no, 556 versus AK na 7.62/39. Ito kasi yung anak nila. Pag nag-asawa yung AK tsaka AR, ito yung anak nila kasi 7.62/39 to na AR. Okay? Tapos side charging pa. So parang AK sa charge mo, no? So yeah, I think it's the best of both. It has the best of both worlds. Bakit? Kasi meron kang modularity ng AR platform. Modular meaning pwedeng bilhin mo muna grip, stock muna, upper muna, lower parts kit muna, BCG muna, ganon. Modular siya. Hindi ka tulad ng AK, bibili mo to buo. Kasi minamachine press to, tapos rivets gamit nila. Mahirap magbuo. It's doable, kaso mahirap. By the way, may update na pala ako dito. Bumili ako sa eBay ng cleaning rod. Nakita ko sa mga forums ng mga AK guys, no? Yung mga manufacturer daw na naglalagay ng abang for a cleaning rod, tapos hindi naman nagbibigay ng yun nga, tinitipid, no? Hindi nagbibigay ng cleaning rod. Importante daw yung cleaning rod kasi although hindi yan yung gagamitin mo panlinis, pag nag-range time ka daw, magkakaroon ka ng jam, magandang pang pang clear ng casing. No, at least, yan, meron na tayo. Para sa akin, kompleto na to. Pinag-iisipan ko pa kung gagawin ko tong folding. Okay, kasi ang AK, pwede mo siyang i-fold yung stock. Pansin nyo, doon sa hindi nakakalam lang, no, yung AR kasi, kailangan ng buffer tube para gumana. Na mag-atras sa bante. Ito, hindi ito kailangan eh. Kahit pag tinanggal mo to, puputok pa rin to eh. Kasi yung spring niya nandito sa loob. Okay? Nandito sa taas. Kaya optional lang ang stock pagdating sa AK. Okay, so balik ta dito sa aking 7.62/39 na AR. So ito ayaw ni YouTube na mga ganito eh. Ang AK na magazine hindi usually kurbada kasi because of the round, may kurba siya. Paano ko ba ito papakita? Because of the round. So yung AR platform na 7.62/39 may kurba din. Yan, may kurba din. Okay? So dito, etong setup na to, 18-inch yung barrel nito. 18-inch ang barrel in AR configuration. Okay, so yung magwell nito, yung lower nito actually is similar to other ARs na 223, 556, other calibers, no? Similar ang sukat niyan. Yun nga sabi ko sa inyo, di ba? Pagiging modular, lamang talaga ang AR. Imagine mo, same lower, pwede mo ilagay sa iba't ibang caliber na uppers. So, eto, nilagay ko siya sa 7.62/39. So, para sa akin, it is the best of both worlds. Yun nga, no? AR controls, tapos AR modularity, and accessories, no? Madaling i-accessorize. Tapos you have the power of the 7.62/39. Nasa yung mas malakas ang punch. Ano pa? Hindi na ako naglagay ng iron sight dito. It doesn't need to kasi dati naglagay ako ng irons na iron. Basta yung fixed na iron sight. It doesn't need to kasi yung LPVO naka-etch yung reticle. So kahit patay nga yung ilaw, magagamit mo siya. Okay? Ano pa ba masasabi ko sa ganitong setup? Naiputok ko na rin siya. Napanood nyo na rin siguro. Pero dati irons ang gamit ko. Wala naman ako na-experience na problema. Out of the box. Mula nung bago to, wala akong na-experience na problema as compared dun sa 7.62/39 na 7.5 inch ko na upper, no?
pagdating sa akin, bagong-bago, hindi yun pumuputok kasi yung firing pin pala niya, hindi extra power, nagla-light primer strike siya sa sa steel case ammo. Tapos yung gas block pala niya gumalaw. Kaya minsan nakakaduda pagka pagka iba gumawa. Pag ikaw mas sigurado mo, mas alam mo yung torque specs, alam mo na nahigpitan. So yun nga yung 7.5 inch ko. Pero after na ma-fix namin, ginawa ko na, niwelding ko na yung gas block nun, hindi na yung gagalaw Kaya wala na yung problem. Pero eto nga, binisita ko lang yung aking 18 inch 7.62 by 39 na AR platform. And yung latest addition nga dito, itong LPVO, bigay ni JR. Yung kasama ko na pumuputok a few months ago. Lumipat na kasi siya ng ng city, pero Texas pa din. And palagi pa rin kami nagme-message. So ayan JR, dito magagamit ko na. Hindi ko lang alam kasi kung ang dami ko kailangan i-test pa Hindi ko alam kung madadala ko to. And kasi nagbago na rin kasi yung yung trend sa ammo. A long time ago, gusto ko magkaroon ng 7.62 by 39 kasi mas mura pumutok, mas mura ang bala. And yung nagkaroon ng embargo sa Russia, baliktad na. Ngayon, nagkakahirapan na maghanap ng 7.62 by 39. Actually, syempre, wala ka na mahanap na Russian, na 7.62 by 39. Yung pinoproduce naman dito na US na 7.62 by 39, brass case ammo, napakamahal. Mas mahal talaga, I think mas mahal pa sa 300 Blackout. So, and bihira. So, bumaliktad. So, hopefully, matapos na yung problema dyan sa Russia, mag-back to normal yung presyuhan, So, dati, gustong-gusto kong pumutok ng 7.62 by 39 dahil mura yung bala. Ngayon, nagkakaubusan or pahirapan maghanap ng bala. Ganun talaga. Anyway, okay guys, so yan lang. Ito lang, latest addition dito. Itong Monstrum Tactical. Hindi magkasya sa frame ng camera kasi 18.5 inch barrel. Side charging, parang AK. Tapos yung bala niya, AK din, which is 7.62 by 39. And ito naman yung Palmetto State Armory ko. Feeling ko mas magaan pa to doon sa AR na 7.62 by 39. Bakit? Kasi wala siyang buffer tube. Magpul MOE plastic stock lang to. Walang buffer tube. Tapos yung handguard nito, maikli lang, tapos plastic din or polymer ng Magpul, Tapos 16 inch lang yan, samantalang ito, ayan, aluminum yan, haba, Gandito. Ayan guys, pinakita ko lang. And para sa kaibigan natin si JR, thank you. May scope na yung aking 7.62 by 39. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, lalo na sa mga gun guys or gun hobbyist na katulad ko, please click like and subscribe. See you next time. Bye.